Kamusta Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang dapat simulan sa taong 2025 na mga Sagittarius. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng nauna kong video na ano ang dapat nang iwan sa taong 2024, tingnan na lang or panoorin dito sa channel ko. Ito yung dapat mo nang simulan sa taong 2025 na panatilihin na yung energy mo ay positive. Yun yung sundan mo. At saka mission mo din na makapagpahinga, pahalaga ng sarili, at saka mag-meditate. Ang ibig sabihin naman ng card na ito ay matutunan na marinig, maramdaman at saka maintindihan kung ano yung nasa isip at saka puso mo. Ito yung masundin mo. Ito yung mag-guide sa'yo para sa tamang kaalaman at saka pangunawa sa bawat sitwasyon na mangyayari sa buhay mo. Itong card na ito nagsasabi na nandirito ka sa mundo para mabuhay ng mapayapa, magkaroon ng iba't ibang experience at saka maging masaya. At kung meron mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo, hindi yan para sa ikakasama mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye kung ano ang dapat simulan sa taong 2025. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ace of Wands, 9 of Pentacles, at 10 of Cups in reverse. Ito yung dapat mong simulan sa taong 2025. May mga blessings, opportunities na darating sa iyo. Bago ito at magiging busy ka. Pero ang advice ng cards na kahit na maganda yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, huwag mong kalimutan yung family mo. Kasi ito yung pinaka maaapektuhan kapag mas inuna mo yung pagiging praktikal. Ang ilan sa inyo, kung single ka, hindi mo na nanaisin na magkaroon ng pamilya. Kasi nga busy ka na sa karir mo or negosyo. Pero timingan mo din na mabigyan mo ng oras yung sarili mo. Sa career or negosyo, inspire ka sa mga ginagawa mo at saka ito talaga yung pinapangarap mo, yung maging busy at saka maging matagumpay. Hindi mo pakakawalan itong mga achievement, swerte na dumarating sa buhay mo. Yung nakamit mong tagumpay, pangarap din ng iba na magkaroon ng big break. Pero syempre kapag dito ka na lang busy, may stress ka naman at saka hindi ka makakapag-focus. Kaya sinasabi na kailangan balansehin mo yung sitwasyon mo. Para sa ilang single, yung potential person ay masaya yung nagiging bawat araw niya. Gusto niya yung mga araw na nagkakausap kayo, pinapahalagahan niya ito. Kaya lang pareho kayong magkakaroon ng prioridad at hindi matutuloy yung connection niyo. At sa mga nasa relationship, sa sobrang pagmamahal sa'yo ng person mo, imbis na teamwork kayo, mas gusto niya na siya yung
kumikilos para sa pamilya nyo. Or gusto niya yung relasyon nyo, siya yung tutupad sa mga pangarap mo. Ikaw kasi yung buhay niya at saka nakapagpasaya sa kanya. Ten of Wands, Two of Pentacles at the Hermit. Merong sitwasyon na kailangan mong pagdesisyonan. At base sa cards, patungkol ito sa financial. Sinisikap mo na mabalanse yung sitwasyon at tinitingnan kung ano ba yung magiging magandang epekto nito sa iyo. Itong sitwasyon na ito ay very challenging pero interesado ka. Pwedeng investment or ang iba't ibang gastusin. Mas gusto mong isipin ito ng mag-isa. Meron ding person na nagdesisyon sa maling sitwasyon at saka maling tao. Yun bang masyado kang napaniwala sa mga sinabi sa iyo? Sa financial, pinapasuri sa iyo kung ano yung mga dapat mong bilhin at saka pwede naman ipagpaliban. Kasi ang ilang person nagkakaroon ng kagipitan sa financial, hindi naman masama humingi ng pabor o kaya tulong. Pero syempre kapag ginawa mo ito, kailangan yung financial ilalaan mo sa kung ano yung importante. May panahon talaga na hindi natin maiwasan na yung financial natin napupunta sa sarili lang na pangangailangan, tapos hindi naman pala natin kailangan talaga. Doon mo lang marirealize. Sa mga single, ang ilan sa inyo, yung potential person na nagkakagusto sa iyo, hindi siya palaging nagpaparamdam. Kasi nagkakasunod-sunod yung responsibilidad niya, pero yung feelings andoon. Ganon din sa ilang single, gusto mong magkaroon ng relasyon pero hindi mo to nabibigyan ng panahon. Kaya akala tuloy ng ibang tao, suplado ka, suplada ka. Pero ang totoo, masakit man ito para sa iyo, hindi ito yung magiging prioridad mo. Pero syempre, kailangan natin ng taong magmamahal sa atin. Subukan mo. Kaysa sa hindi na talaga dumating yung panahon na wala nang maging pagkakataon. Ito naman yung alamin natin yung feelings ng person mo or message niya na pwede rin napakita yung nararamdaman mo kasi connected kayo sa isa't isa. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Tinginan lang. Alam nyo na kung ano yung sinasabi ng person mo or kung ano yung nasa isip niya. Couple man kayo or magkarelasyon, ang gusto ng person mo ay yung maipagpatuloy pa rin yung sweetness, yung magkaroon ng date, magkaroon ng time sa isa't isa. At saka itong person mo, ayaw niya na masaktan ka or may masabi siyang hindi maganda sa iyo, mas sinisisi niya yung sarili niya kung meron man siyang nasabi or nagawa. Ayaw niya na makaramdam ka ng lungkot. Ito yung isa sa katangian na gusto ng person mo sa iyo, na kilalang-kilala mo siya at saka wise ka. Nalalaman mo kaagad kung ano yung nararamdaman niya o kaya naiisip. Posibleng ang ilan sa inyo LDR ang koneksyon, matagal na kayong hindi nakakapag-usap kahit ilang araw lang o linggo, pero bumibilis yung tibok ng puso ng person mo kapag ikaw na yung kausap niya. At kahit hindi niya sabihin, pero makikita sa aksyon na yung person mo ay sobrang in love sa iyo.
Kitang-kita naman dito sa lahat ng message niya. Sobrang tugma lahat eh. Kung may mga sitwasyon na nakakayanan siyang makontrol, itong feelings niya sa iyo ang hirap siyang makontrol. At ito yung lesson sa buhay niya na kailangan niyang gawin or matutunan, yung pagkontrol sa sarili. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo ay yung person mo. Gusto niyang sabihin sa iyo yung problema niya, pero ayaw niyang problemahin mo din yung problema niya. Minsan tahimik siya or wala sa mood. At base sa cards, ikaw yung mas binibigyan ng prioridad ng person mo. Maybe dahil sa meron kayong anak o kaya dahil nga sa sobrang in love itong person mo sa iyo. Pero para sa ilan, kailangan din ng time para sa sarili or isa't isa para hindi nakakasakal yung relasyon. Two of Wands, Nine of Wands, Three of Cups. Sa cards na ito, pinapakita na marami kang bagong sisimulan. Pwedeng patungkol sa karir mo, sa love life, sa negosyo. At saka bago mo makamit yung mga blessings na dumarating sa iyo, ay marami kang pinagdaanan. At ito yung huling battle. Ikaw yung nagwagi. Kung hindi ito nangyayari sa iyo ngayon, ito yung dapat mong gawin, yung ipaglaban kung ano yung karapatan mo. At dalawang cards ang nagsasabi na mapagtatagumpayan mo. Isi-celebrate mo ito kasama yung person mo, yung family o kaya mga kaibigan. At saka anuman yung desisyon na gagawin mo sa buhay ay suportado ka ng loved ones mo at mga kaibigan. Ang ilan sa inyo sa kalusugan ay humihingi ka ng second opinion kasi merong person na nagkaroon ng illness na hindi mo sinusukuan. Nilalabanan mo yung sakit alang-alang sa pamilya mo at saka sa sarili. Pero nakakatulong din yung suporta ng family at friends mo sa iyo. Nakadalawang cards ka na para sa healing at saka recovery. Pero syempre tuloy pa rin yung gamutan. Pero hindi na ganun kalala. Para sa ilang single, susubukan mo na makipagrelasyon pero makakatagpo ka ng person na katulad mo. Yung bang nagdududa na siseryosohin ka ba niya or gusto ka ba talaga niya, yung mga ganon. Ito yung final card mo. Three of Swords. Ibig sabihin nito guys ay magkakaroon na ng forgiveness, healing sa mga nangyaring kasawian or kapigatian sa buhay mo. Makaka-move forward ka. Sa umpisa, hindi ito ganun kadali sa iyo pero unti-unti ito na yung mangyayari sa iyo in the future. Kailangan mo din isipin na meron talagang nangyayari sa buhay natin na hindi natin mapipigilan kasi ito yung nakatadhana. Kuha pa tayo ng isang card, bonus para sa iyo. Queen of Cups. May taong tutulong sa iyo na para makalimutan mo yung mga mapait na nangyari sa buhay mo. At saka magiging kalma yung situation at magkakaroon ulit ng bagong koneksyon or relationship. Ang ilan sa inyo, magbabalik ka ulit sa pag-aaral or meron kang tutuklasin para sa negosyo o kaya sa karir mo. Ituloy ko na para sa ilang single na sa party, kasama mo yung potential person, may magaganap dun na aminan.
Ang ilan sa inyo na nasa relationship, gusto ng person mo na meron ng pagbabago sa relasyon nyo. Yung hindi na kayo masyadong nag-aaway. At saka, ang gusto niya, yung maging solid, yung relationship nyo, at saka yung maging isa, yung nasa isip nyo. May kanya-kanya kasi kayong opinion ng person mo na yun yung minsan hindi nyo napagkakasundoan. Gusto ng person sa'yo yung pagiging cool mo, kasama, at saka hindi siya nahihirapan na makisama sa iyo. At ipinapaliwanag ng person na ito na meron siyang issue sa nakaraan na lumaki siya na hindi magkasama yung magulang niya. Kumbaga, hindi masaya yung kabataan nitong person. At saka merong person na takot mag-commit or magkaroon man siya ng relasyon, gusto niya pa rin ng meron siyang freedom. May personal issue itong person na ito, kaya pabago-bago yung feelings niya. At saka merong person na umiisip sa'yo, kumbaga gumagawa siya ng mundo sa isip niya or napapaniginipan ka. Ayaw niya nang magising kasi ito lang yung panahon na makakasama ka. Merong person na may dalawang karelasyon. Nag-i-stay siya sa bahay nila or sa relationship dahil sa meron silang anak. Sino man ang nagkamali sa inyo ng person mo, ay huwag tayong magpaasa ng kapwa. At saka, itong person ay maraming pinagdadaanan sa ngayon. Marami siyang iniisip at saka gusto niya munang mapag-isa para mas lalong makapag-isip ng mas makakabote para sa situation. Iba na rin ang totoong mahal ng person na ito kasi hindi na yung person niya, bago na. Namimiss niya yung boses, yung tawa, yung mga panahon na masaya sila na nagkakausap. Pero syempre, hindi naman lahat malungkot na yung relasyon. Meron din namang relasyon na nananatili pa rin na masaya at saka na isasaayos yung problemang nangyayari sa relationship. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Sagittarius, Taurus, Capricorn, Aries, Pisces, Leo, Libra, Virgo. Posibleng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Q, V, E, F, U, Y.